Sinimulan na muli ngayong araw ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 national and local elections. Tiniyak naman ng COMELEC na walang pagkakaiba ang itsura ng dalawang balota. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Umarangkada na ulit ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Sa pagkakataong ito, kasama na ang mga pangalan na ipinadaragdag ng Korte Suprema. Inalis na rin ang pangalan ng mga nag-withdraw na kandidato tulad ni Chavez Singson at Francis Leo Marcos. Aminado naman ang COMELEC, gipit na sila sa oras sa pag-iimprenta dahil 3 linggo na ang delay. Kaya naman ngayon, hindi na lang ang system provider na Miro Systems Company Limited, kundi pati National Printing Office tutulong na sa pag-iimprenta ng mga balota. Ang NPO ay hindi na lamang magpo-provide ng mga technical technicians, operators, and hindi na lamang magpo-provide ng physical space, kundi ang NPO ay naatasan ng COMELEC na magpo-provide na rin ng mga printing machines with consumables, paper supply, lahat ng mga gagamitin para matapos at ma-deliver yung ating mga balota sa mga polling places. Ginawa natin, hinati natin para kung sakasakali maging mabilis. Halimbawa lang, pwede rin mangyari na ongoing yung printing ng isang halimbawa ng NPO machine. Hindi pala ganun kabilis, mabagal, pwede namin i-alter yung mga naka-assign. 2 makina ng Miro at 4 naman sa NPO ang gagamitin. Target nitong maiimprenta ay 1.5 milyong balota kada araw. Sa hatian, 35 million sa NPO at 36 million naman sa Miro. Sinisiguro naman ng COMELEC, walang pagkakaiba ang itsura ng dalawang balota. Bukod naman sa mabilis na printing, isa rin sa titiyakin nila, mabawasan ang mga defective na balota. Dati kasi noong unang imprenta ng balota, nasa 25 to 30% ang mga defective ballots na kailangang ulitin ang proseso. Laging merong defective ballots. Ang dapat lang, pababain yung bilang ng defective ballots. Kasi nung nakaraan, kung di tayo nagkakamali, halos kalahating milyon ang defective ballots natin noong 2022 elections. At yun ay nasaksihan nyo nung ito ay nasred lahat ng mga balota na ito. Ngayon, ang ating pakiusap lang baka pwede mas mapababa. We assure you that pababain natin yung rate ng defective ballots. Sa ngayon, ang uunahin na mangiimprenta ng COMELEC at NPO ay ang para sa overseas voting at local absentee voting. Target nila itong tapusin pa rin sa April 14, 2025 kasama na ang verification na lahat ng balota handa nang maipadala sa buong bansa para sa halalan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.